siyang tumubo sa inang bayan, sa kamay ng mga frailing gahaman. Siyang apostol ng kalayaan, ang manunubos natin ay si Rizal. Ang Pilipino ay dapat magsuri sa manunubos nating kalali. Si Jose Rizal, sirang ating hilig, sa buong daigdig siya'y kanin-kanin. Maliwaga ang kanyang buhay, hindi katulad ng karaniwan, ngunit ito'y hindi nalalaman ng kaniyang daing mga Maraming salamat po. Napakita po lang sa kanta natin, ganun din. Ang kasulsahan niya. At sa lahat ng ating mga kapatid na dumalo sa ika-149 na kaarawan, ang ating dakilang martir at aming bayani, si Dr. Jose Rizal. Binabati rin po natin ang ating pinatawan, ang pamahalaan ng Tayabas na nakikita sa ating pagdiriwang. Ito po ay napakahalaga sa buong sambayan ng Pilipino sapagkat siya po, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba pang bansa sa mundo. Sa araw na ito, sila ay nakikita rin sa ating pagdiriwang. Agaya po ng ating napanood kagabi doon sa ating palatuntunan sa ibabang kamaysa. Kaya Quezon, nakita po natin ang iba't ibang bantayong itinatag ng iba't ibang panig ng mundo bilang pagkilala ng ibang mga bansa sa ating bayan. Patunay lamang na siya ay hindi lamang isang karaniwang tao, kundi siya ay kinikilala ng ibang mga magtitinding sa ibang bansa. Patunayan na nga ang mga monumento ito na natagpuan sa Australia, sa China, sa Amerika, sa Inglaterra, sa Alemanya, kung saan-saan pa. Kaya po mga kapatid, ito ang ating pagdiriwang na hindi natin maaaring pangkailangan. Dapat pa nga, ito ay paglugaw na natin ng panahon, taon-taon, hindi lang ng taon-taon, kundi maging sa araw ng kanyang kamatayan. Bukod sa riyan, ay ating pa rin patunayan ang ating pagdakila sa ating bayani sa pamamagitan na pagsunod sa kanilang mga naiiwang aral sa atin. Halimbawa na lang sa ating mga kabataan, ngayon po ay isa ng masukan sa paaralan. Kaya lagi natin pinapaalala sa ating mga kabataan ang iniwang aral ni Dr. Rizal tungkol sa pag-aaral. Ang pag-aaral ay hindi lamang pangsandali ng panahon, ito ay panghabang ng buhay. Habang tayo ay nag-aaral, mula sa bata hanggang sa matatanda, tayo nagkakaroon ng pagtulungan na tumutulong sa atin upang makaisip tayo ng mga paraan na mapaunlad ang ating mahal na bansang Pilipinas na pinagkamatayan ng maraming mga bayani noong mga naunang panahon. Kung tayo po ay mananatiling mangmang, ang wika nga ni Dr. Rizal, ang kamangmangan ay kaalimatingnan. Tayo makakaawit sa kahirapan. Ang ating bansa ay naharap sa maraming suliranin. Hindi lamang ang ating bansa. Maraming mga bansa sa kagaya ng Amerika, halimbawa, ay meron din silang mga problema na talagang malaki rin at siguro pa sa dinaranas natin. Kaya tayo naman, kahit na tayo ay sinasabing natin bilang sa third world country, kailangan ng ating mga mamayan ay magkaroon ng pagpupusa, initiative na kumilos ayon sa mga kautusan ng ating agas-asang Ama dumalang sa atin. Kapag tayo hindi lumili sa kautusan ng ating Ama, ng Diyos na makapangyarihan, tayo ay nagkakaroon ng pagtubay at nagsilaw sa ating mga paglakad. Hinihiling natin lagi sa ating mga panalangin na patnubayan at iwanagan ng isip ng mga namamahala at ang pamahalaan. Kung ano ang pamahalaan, ganun din ang bayan. Kung ang pamahalaan ay nalulubog sa magandang gawain, ito ay napapataw sa balikan ng mga mamamayan. At ito po ay tungkulin
ng mga mamayan na palaging palalakanan ang ating mga namumuno na sila ay tumulong sa paggunta at pagkanaw ng utang na loob sa mga tao ng tanggol at nagmalaya sa ating bayan. Natatandaan ko po noong 2004, nang una tayong magdaos dito sa ilalim ng kapatiran ng Likas na Kaliwanagan, dito po sa bayan ng Tayabas. Ganito rin ang itsura. Walang pagkakaiba. Maaaring na isinahigit na malinis. Ngunit ang ibig natin tukuyin ang ating mga mamamayan na inaasahan natin na magpaparangal dito sa ating bantayan ay siguro mabibilang natin sa ating mga daliri. Tayo pong narito, karamihan ay galing sa ibang bayan. Sa Masinan, sa Manila, saan, Cavite, iba pa. Ngunit, dito po sa bayan ng Tayabas ay inaasahan natin at maaaring mamaya magkakaroon din sila ng palatuntunan yan na ating pasalamatan. Sa iba pong bansa, mga bantayong na nakatatag sa kanilang plaza ay ginagalang at talagang binibigyan ng kaukulang pagrespeto. Mayroon po kami nakita sa ibang mga palabas sa TV o sa mga tape na sa paligid po ng bantayon na ating bayani. Pag dumating ang kapistahan o ibang pagtitipon ng bayan, ito ay ginagawang parang palengke. Ilalagyan ng mga tent, ilalagyan ng mga tindahan, nagkakaroon ng inuman sa paligid. Ito po ay hindi nyo masasaksihan sa ibang bansa. Pumunta po kayo halimbawa sa Hapon at Singapore o kung sa iba pa man, makikita po ninyo na ang plaza ang pinatatayo ng ating monumento ay malinis. Walang mga nagkakalat ng mga nagtitinda, walang mga kung ano-anong mga pag-iinuman na nagaganap. Ito po ay napapansin natin sa mga monumento dito sa Pilipinas. At ito ay nakakalungkot sapagkat ito ay nangyayari mismo dito sa ating bayan, dito pa man sa bayan at pinagkabatyan ng ating bayan. Dahil hinihiling po sa ating pamahalaan at sa ating mga nangangasiwa sa ating plaza. Napakaganda po ng ating plaza pinagtitirikan ng monumento ni Dr. Rizal ay panatiliin, malinis, at walang mga kalat, walang mga basura, at dahil hindi po ginagawang pasyalan o nagtayan ng mga kabataan. Upang sila ay matutong bumalan dyan, kailangan tayo mga matatanda ang magkaroon ng magandang halimbawa. At muli, ang kapatiran Likas na Kaliwanagan ay bumabati sa inyo, sa lahat ng taga rito sa Tayabas, at maaari sa buong Pilipinas ng isang maligayang Pasko ng Pilipino. Sapagkat ang kapatiran ito, ang kilala po namin Pasko, na kaarawan ng manlulubos natin si Dr. Rizal. At ito ay ginaganap namin taon-taon kahit saan mo kami abutin. At tayo rin, pinaabot natin ang pasalamat dahil natin silang harap ngayon sa ibang bansa na nagdiriwang kasabay natin sa kaarawan ng ating sambayanan. Sa wakas, mahal ng magulang at mga kapatid, hihiling natin ang pagpapala ng dakilang Ama upang magkaroon na ng kapayapaan sa ating bansa, magkaroon na ng kaunlaran sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, pagtutunuran, pagmamahalan, pagdadamayan. Sumunod tayo sa batas ng pamahalaan. Igalang natin ang mga batas na nakabubuti sa ating bansa at pamalagiin natin ang pagpakumbaba at pagpapatawaran. Yan po ang panawagan, hindi lamang ng kapatiran ito marahil, kundi ang iba pa rin mga pananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat at muli. Mabuhay ang Pilipinas, maligayang Pasko ng mga Pilipino sa inyong lahat.